Kanina sinasabi nyo, Sir Michael, may misyon eh. Ano yung nakita nyong misyon? Ano yung detalye ng misyon na ito na gusto nyo sana kung kayo papalarin na magawa? Okay. Kasi Cheryl, kung titingnan natin sa Maynila, tatlo yung pinakamalaking problema ng Maynila. No? Una, kahirapan. Pangalawa, krimen. Pangatlo, korupsyon. No? Kaya ang sinusulong naming plataforma is kaayusan, kasaganaan, kapanatagan. At yung plataforma namin, para may sa katuparan yan, meron kaming programa na dapat ipatupad. No? Yung tinatawag naming CASA MOBI. Gusto namin hubugin na Maynila na mag-isang caring city, safe city, modern city at beautiful city. At yan may papatupad natin kung disiplinado yung gobyerno. Kasi nga may kasabihan, no? Nung panahon, nung dekada 60, former President John F. Kennedy ng Amerika, lagi niya sinasabi na ask not what your country can do for you, but ask what your country can ask what you can do for your country. Sa amin, medyo in contrast, ang sinasabi namin, siguro panahon naman para tanungin natin, no? What can the government do for its people instead of asking the people always to sacrifice for the government? Kasi kung titingnan naman natin, lahat naman ng mamaya nagbabayad ng buwis one way or the other, directly or indirectly. Kahit nasabihin mong wala kang income tax, pero kung bumibili ka ng mga grocery items, mayroong tax yun. No? So lahat tayo nagbabayad ng tax. Maliit ka man o malaki, gumamit ka ng jeep, gumamit ka ng taxi, gumamit ka ng Grab, nagbabayad ka pa rin ng tax. So lahat kayong mamayan, nagbabayad ng buwis. So ang tanong dito, paano naman yung gobyerno kung hindi isang disiplinado yung pamamahala? Kaya yung lagi namin sinasabi, siguro dapat tigilan na natin patronage showmanship. No? It's time for a disciplined leadership so that we will have a better future. Naiwanan tayo ng mga karatig bayan natin. No? Nung panahon, nung dekada 60-70, pag nagpupunta ako sa Singapore, Indonesia, Malaysia, makikita mo kung ihahambing sa Maynila, talagang parang barong-barong sila. Ngayon, bumunta ka doon, talagang pag ihahambing tayo sa kanila, para naman tayong barong-barong. Bakit? Kasi nga naging management style ng ating mga political leaders is wala akong kukutsain. No? Sinasabi ko na yung mga naging problema over the 6 decades that I've been witnessing it. No? Number 1, yun na nga sinasabi natin, patronage showmanship. Number 2, yung nangyayari pa na reactive solution, hindi proactive. So, paraging reactive kung may nangyari at saka lang magre-react. And then lastly, para nangyayari, we are becoming a nation of mendicants, which is not good. No? Hindi naman masama yung ayuda kung sa mga nangangailangan talaga walang problema. Pero siguro dapat natin gawin, pagtuunan natin ng pansin yung upskilling and right skilling. Kasi kung may tataas natin yung kaalaman at karunungan ng ating mga kababayan, magiging self-reliant sila. Hindi na sila kinakailangang umasa pa sa pamahalaan palagi. So ang aming programa ay simple lamang, tiyakin na maiangat ang kaalaman at karunungan ng bawat mamayan para sa ganun magkaroon sila ng magandang kabuhayan. Yun po ang aming programa, Cheryl. Ayan po. Ang tagline nyo po ay disiplinadong gobyerno, yayaman ang Manilenyo. Tama po yun, Anong Cheryl. nakikita nyo hong lapses sa gobyerno na gusto nyo unang-una nyong babaguhin sakali man pong palaring kayong maging ama ng Maynila at maging pangalawang ama ng Maynila? Ayun. Yes, unahin natin, Cheryl, no? Kasi yung una yung kahirapan nga. So sabi namin, upskilling and right skilling, no? Para maitugma mo sila doon sa pangangailangan ng industriya, dito, hindi lamang sa local market, pati sa international market. Pangalawa, yung korupsyon, no? Yung lack of transparency kasi, no? So yung nangyayari kasi talagang minsan nagiging pugad siya o nagiging bakuran siya para sa kasakiman. So anong plano namin? Lifestyle check, no? Talagang meron kang task force to make sure that people will behave properly. People serving the government should know that they're serving the people, that they have to be courteous to people, that it's their job it's their mission to serve the people, or else they don't have any business to be there. Now, and lastly, of course, yung lifestyle check. No? Kasi kung titingnan mo, talagang merong incongruency. No? Ito lang yung income, pero ito yung mga ari-arian. No? So talaga may problema tayo when it comes to corruption. That's another thing that we have to correct. Then yung crime. Crime is also another issue. Kasi nakikita natin, kaya nagkakaroon ng maraming krimen, kasi karamihan sa kanila may mga protection din. Pinoprotektahan sila ng mga politiko o ng mga ibang mga warlords doon na yun ang meron namang connection sa mga politiko. So yun ang gusto natin gamutin, Cheryl.